pa lamang Pamilya kami. eh. Ibig sabihin, wala tayong lahat doon. Oo. Yung simula ng kwento nila. Wala rin tayong walang pake. Wala rin tayong pake doon. Doon sa sinasabi ni Senator Amy na bata pa lang. Wala na tayo doon. Kwento na nila yan. It's either nagsisinungaling si Amy o nagsisinungaling si Bongbong. Yun yung naging Nangyayari issue po kay ba yun? Orly Gutesa. Sinisiguro po ba nung nagpanotaryo, bago siya umalis, na yung inaakala niyang Yan. nagnotaryo sa So kanyang palpalin mo dokumento mga yan. Tangina. ay siya nga? At nire-require po ba niya na talagang patunayan ng nagnotaryo na pirma niya nga talaga yung nasa dokumento? Well, base sa personal kong karanasan, merong So alright, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Di kami natatakot sa katotohanan. November 20, araw ng Webes dito sa Pilipinas. Kaya naman magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat. Joe Malone TV, iso ng bayan, ating pag-usapan. Oy, maraming salamat sa mga nag-comment sa atin doon sa previous na video natin kaninang umaga. Sumasalamin Huwag niyo sanang kalimutan, like, share yung video natin. para sa mamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismis. Sana solid tayo rito. May klarong kasagot, Yung suporta dahil iisa lang ang pinaglalaban natin dito. boses mo may halaga Mga sa Duterte. solusyon. Laging alerto, mapag matcha, truth ang hanap, di kami natitinag. Walang palusot, walang dayaan, tunay ang serbisyo, Diretsong usapan. Joe Malone TV, issue ng bayan. 1 minute and 37 seconds lang itong intro natin mga kayon. Kaya naman pagtyagaan nyo na dahil napakaganda naman ang mensahe na itong intro natin. Sumasalamin sa katotohanan laban para sa mamamayan. Maganda yung mga talakayan natin ngayon. Walang kulang, Attorney Vic at Rodante Marcoleta. balita, talakayan, katotohanan. Para sa bayan. Alright, isang magandang umaga, hapon o gabi. At dito sa mga members natin dito sa Joe Malone TV, syempre walang iba kundi si JU Production, si Ma'am Lorna, si Sir Larry, Florina Dacumos, Paulos Lutumbay, pati na rin si Danny Ubaldo, pati na rin si Manix Sangko. Meron tayong membership dyan mga kayon. Maraming salamat ha. At paki-double check kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi pa naman, paki-subscribe at paki-click yung bell icon para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. Paki-like and share. Sana solid yung suporta natin dito dahil talaga nga, isa lang naman pinaglalaban natin. Yung mga nagsasabi ng haba daw ng intro ko. May nabasa na naman ako kanina, 2. Pagpasensyahan nyo na kasi napakaganda ng intro natin. Binayaran ko yan, pinagawa ko yan. Deserve naman niyang marinig ng sambayanan dahil napakaganda naman na mensahe. 1 minute and 35 seconds lang yan. Kung talagang sumusuporta kayo sa akin, kung hindi man sa akin, doon sa ipinaglalaban natin, sana mapagtyagaan nyo yung 1 minute and 37 seconds. Timpla ka na lang ng kape. Diba? Kasi yun yung suportang hinihingi ko sa inyo. Wala naman Ano ba gusto nyo? Hingi akong pera sa inyo. Siyempre, hindi naman. Hindi naman tayo gano'n. Diba? Paki-support lang. Paki-double check kung nakasubscribe na. Meron tayong 2 backup na channel dito. Alam niyo naman pagka DDS supporter ka, malimit na tinetake down yung mga pages, yung mga channel natin. Kaya naka-backup ako lagi. Ugali ko yan. When Tito Talks, anything under the sun, yung Tito John, kung mahilig ka sa pagkain, dyan, meron tayong ina-upload dyan. At saka yung solid Duterte updates. Just in case, wag naman. Diba? Kasi hindi, marami na akong pages na tinake down na ang pangalan Duterte, something, Duterte 2028. Sa sobrang solid natin, tinetake down yung channel natin kahit walang laman. Mantakin mo yun, backup nga Wala pang laman, lalamanan ko pa lang. Back lang po sa tinake down na ganun kalupit. Diba? Kasi may pondo sila May pondo sila magbayad sa mga consultant kuno, sa mga vlogger, sa mga social media influencer para mag-report, mag-comment, mag-react doon sa mga post nila ng magaganda. Padating sa atin, magre-react sila ng angry, magko-comment ng kung ano-ano. Diba? May pera Tayo dito, kay KB Kanya-kanyang bayad tayo dito. Hindi naman ako binabayaran Unless, babayaran nyo ako.
Pero okay lang. It doesn't matter. Ang gusto ko lang, support lang tayo solid. Para pag may in-update, bin-upload ako, uy, Joe Malone, may in-upload. Diba? Ganon din kayo. Nagla-like naman ako, nagka-heart naman ako sa mga comment nyo. Maraming salamat sa mga suporta nyo, mga ka-DDS at mga kayon. Simulan na natin. Attorney Vic ba? Ang una, pasok. Pati pong Executive Secretary ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Attorney, good morning po. Jade at Admar po ang inyong mga kasama. Maraming salamat po muli sa inyong oras. Good morning, Jade. Good morning, Admar. At magandang umaga sa lahat ng inyong taga-subaybay. Maraming salamat sa inyong muling pag-imbita sa akin. Attorney, muli na naman pong naungkat na itong issue po ng paggamit ng illegal na droga umano ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Matapos nga yung pahayag o talumpati ni Senator Amy Marcos doon sa peace rally ng INC noong Lunes. Unang-una, ano ba ang reaksyon po ninyo? May basihan ho ba o may posibilidad itong mga pahayag ni Senator Amy Marcos laban po sa kanyang kapatid na si PBBM? Let me be very clear from the start. Naririnig ko sa balita kanina bago nyo ko in-interview ngayon, ano? Yung salitang destabilizer, Yan. yung mga A1 information, intelligence, it has been used, that term has been used and abused many times. Ad nauseam, Totoo. yung paggamit dyan, loosely na, ano? So gawin natin ganito. Ayokong makialam sa bangayan at away ng kanilang pamilya. Pero yung issue ng corruption is Yan. in itself very destabilizing. Public yan. Sinundan pa ng issue ng drug addiction, which is it will cause more destabilization in the way governance is being handled by the present administration. Kaya hindi pa pwedeng isang tabi yung issue pareho ng corruption at drug addiction na mismo yung presidential sister ang hindi ko alam kung paano natin tamang i-describe ito eh. Is it an allegation? Is it an accusation? Or is it a testimonial given before millions of Filipinos there in Luneta the other day? So, babalik tayo doon sa sinisigaw ng maraming Pilipino. Hindi ng kritiko ng mga Pilipino. Paano ba namang sumailalim sa isang open, Yun. fair, transparent, and credible hair follicle drug Para test? tapos Bakit? na. Invoke natin ang Article 3, Section 7 ng ating saligang batas. Yung karapatan ng mga Pilipino, the right of the people to information on public concern shall be recognized. Public concern yan. Bakit? Ito ay may kinalaman sa kalusugan ng Pangulo. Nabanggit ang kalusugan ng Pangulo, tumungo tayo sa Article 7, Section 12 ng ating saligang batas muli. Para lang klaro tayo rito, lahat ng pinag-uusapan natin ay naaayon sa saligang batas. Ano ang sinasabi ng Article 7, Section 12? When in case of serious illness of the President, the public shall be informed of his state of health. Now, para malaman natin kung gaano kaseryoso o ano ba yung lagay ng kalusugan ng Pangulo dahil sa, ulitin ko aligasyon, akusasyon o testimonya ng kanyang sariling kapatid, kinakailangan tugunin ang panawagan ng mamamayang Pilipino na sumailalim sa isang open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test. Paano pa nag-positive? Opo. So, ibig sabihin, Attorney, kapani-paniwala po itong sinasabi po ng kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na si Senator Amy Marcos patungkol nga po dito sa kalagayan ng Pangulo. Unless magsinungaling yan. As to the level of the veracity, there is only one way of proving or disproving it. Now, if the Marcos Jr. administration is very confident, then why not undergo an open, fair, Yun na nga transparent, and eh. credible hair Kukulit follicle drug nyo eh. test? Yun lang naman ang aking Yes. pananaw. As to the veracity, I wouldn't know. At yung sinasabi kasi, ang layo nung talon nung naging pahayag o testimonya ng mismong kapatid ng Pangulo. Bata pa daw sila. So, it's not me, it's not you, Jade, it's not you, Admar, or kahit sino pa na opisyal ng gobyerno ang pwedeng mag-disprove, mag-refute, or mag-debunk niyan. Bakit? Ang naging pahayag ng Pamilya kapatid ng Pangulo, bata pa lamang Pamilya kami. Ibig sabihin, wala tayong lahat doon. Oo. Yung simula ng kwento nila. Wala So, rin tayong walang paki. Wala rin tayong paki doon. Doon sa sinasabi ni Senator Amy na bata pa lang. Wala na tayo doon. Kwento na nila yan. It's either nagsisinungaling si Amy o nagsisinungaling si Bongbong. And the one way to prove it is to have a hair follicle drug test. Yung fair, yung just. Para malaman natin, noon pa to di ba? Noon pa tong issue na to Kung noon pa lang nakipag-cooperate na si Mr. President, siguro tapos na ang problema natin. Baka mapahiya pa si Amy. Di ba?
Hindi, ang tanong ko sa inyo mga kayon, maniniwala ba kayo o naniniwala ba kayo kay Senator Amy? Ako, binoto ko to. And I'm sure, yung boto ko, naniniwala ako dito. Kasi, maliban na lang kung wala na sa mental health itong si Senator Amy kasi hindi mo gagawin yan kung kung matino kang tao. Di ba? Unless si Senator Amy may something na. Pero kung hindi naman, at bakit niya sasabihin yun, ikakwento niya, sabi nga ni Atty. Vic, it's either, hindi alam kung paano ika-categorize testimony ba, o ano ba siya, revelation, o ano di ba? Pero kasi, noon sinasabi ko, hindi sasabihin ng isang kapatid na drug addict ang kanyang kapatid publicly. Di ba sinasabi ko sa lalo na doon sa mga solid na nanonood ko, hindi mo sasabihin publicly o sa buong barangay mo, barangay mo, na addict yung kapatid mo. Kasi syempre, kahiyaan ng white lies yan. Kahiyaan ng pangalan ng pamilya dyan. Pero kasi iba yung kay Senator Amy. Iba yung case Kasi hindi lang pampamilyang usapan. Involved tayo. Tayong nanonood, tayong Pilipino, tayong sampayanan. Kasi siya ang presidente natin Mas madali lang yung sa barangay tayong pamilya. Sabihin na natin na, siraulo ko. Sabihin ko sa barangay, mga kabarangay, adik yung kapatid ko. Woo! Ayan. Problema ang pamilya namin, naging problema naging nalaman ng barangay. Pero ito kasi, presidente ka You should have, skill, leadership skill na pangunahan ito nga buong mundo, sambayang Pilipino, and yet hindi ka addict ka, hindi ka capable na i-lead yung country natin, then there must be something wrong. At hindi sasabihin ni Senator Amy yan, I suppose, na mag-aalangan siya dyan. Di ba? Laglagan na yan. Di ba? Yung mga yan, may mga kanya-kanyang pamilya na yan. Although blood is thicker than water, baka si Senator Amy na yung bumalik. Mag-refute, walang pwedeng mag-debunk, walang pwedeng sumagot kung hindi sila. Opo. Yung nagtestimonya at yung pinatutukuyan ng testimonya. No other, dahil wala tayo lahat doon. Opo. Kailangan ho bang mag-under oath? Under oath itong salaysay ni Senator Amy Marcos kasi yan po yung laging issue ngayon bago ka paniwalaan, dapat under oath ka muna, attorney. Mahirap yung under oath. Yung under oath na nga, pinagdududahan pa Yes, correct. Pati yung nagpanotaryo, pinagdududahan. Ah. So ito, pasimplihin natin. Ang nagbunyag ay yung nakatatandang kapatid. At ang simula ng kwento, noong bata pa sila. At wala tayo ron. Ang kwentong yan. Noong bata pa sila, at base doon sa kanya naging payag, tila hanggang ngayon. So anong dapat gawin? Sumailalim sa isang open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test. Diyan lamang matitigil yan. Jade at Matt. Dahil kung hindi patuloy na mabubuhay at nagkaroon ng sariling buhay ang istoryang yan So if you really want to put an end to it, sumailalim ka na doon sa hinihingi ng mamamayang Pilipino. Na magkaalaman na. Yun lang yun Ang tanong, bakit ayaw gawin? Bakit nga ba? Kasi pride, let's say, presidente ako susunod sa'yo. Kami nga bumoto sa inyo Kami nga ang boss mo dapat Hindi ikaw ang boss. Kami ang nagluklok sa'yo, dapat ikaw ang susunod sa amin. At para matapos na din yung haka-haka at malaman natin kung sino nagsisinungaling sa inyong dalawang magkapatid, sumailalim ka na sa hair follicle drug test na. Diba? Kung sakali lang naman, totoo yung alegasyong ito, attorney. Ano ba ang legal na implikasyon nito? Hindi papasok na siya kagad. Ang tawag po dyan. Well, pwede natin gamitin yung Article 7, Section 11 of our Constitution, maaaring gamitin na maaaring lumiham ang Pangulo na meron siyang temporary incapacity to govern, so he will take a leave and pass on the baton of leadership to the Vice President to be the acting President. Susulat ka sa Senate President, susulat ka sa Speaker of the House. Maaring gamitin yung Article 7, Section 11 of our Constitution. That's why, before we even think of how to operationalize Article 7, Section 11, tingnan muna natin yung Section 12 of the same article, Article 7, that in case of serious illness of the President, the public shall be informed of his state of health. Now, why is there a need to stress serious illness? Because in a case that was just decided this year,
I think May of 2025 in Solomon versus City Government of Muntinlupa. And this was penned by Senior Associate Justice Marvic Leonen. Sinabi doon na yung drug addiction is not just a criminal offense, but a mental health issue, a brain disorder, neurological, because it involves a functional changes in the brain circuits involved in reward, in stress, and self-temperament. Alam niya, makat ko lang habang nagsasalita si Atty. Vic, bumubulong sa akin yung boses ni Tatay Digong. May adik tayong presidente, putang inang yan. Yun yung pumapasok sa akin. All alone. Tama si Tatay Digong, pati si BP Intay sa So kinakailangan ito seryosohin ng mamamayang Pilipino. Opo. Attorney, sa tingin mo ba, may mga pagdating po sa check-up, medical check-up o pagdating sa security nga ng Pangulo, may regular bang medical check-up o security protocol sa isang Pangulo na maaaring magpapatunay na hindi siya gumagamit ng ipinagbabawal na gamot? I think so. Lahat naman tayo. Meron naman tayong, if our budget, especially tayong nasa private sector, kung kakayanin ng budget, sinisikap natin, hindi ba? At the very least, magpatingin tayo ng CBC, yung complete blood workout. Ngayon, kung kakaya naman, ay pag mag-ano tayo, yung executive check-up, kung may konting sobrang ipon, hindi ba? So, ganun din ang Pangulo. Sapagkat pag Pangulo ka, hindi na lang sarili mo ang nakasalalay dito, ikaw ang Dapat. leader ng bansa So dapat masiguro ng sambayanan na malusog ang iyong physical, mental at emotional well-being. Actually, dapat, I don't know pero sa akin lang to. Dapat i-demand din natin Kasi tayo yung tayo yung tao tayo yung government I-demand natin sa gobyerno ng Pilipinas na dapat healthy ang presidente ng Pilipinas para capable siya to govern yung Pilipinas, 'di ba? Hindi pa pwedeng hindi pa pwedeng addict ka o gumagamit ka. Hindi pa pwedeng meron kang mental issues, meron kang health problems kasi how can you be able to govern the Philippines kung meron kang issue sa health mo o sa mismo sa'yo, 'di ba? Para naman sa ganun, madala mo sa tamang direksyon ng ating bansa. Yes. Saka karapatan natin 'yun 'di ba? Bago natin papasukin si Atty. Rodante Marcoleta, karapatan natin 'yun. I think we demand unhealthy, healthy leader, no mental issue problem, walang bisyo, hindi gumagamit, hindi addict, may alam sa bata. Basic na to Kung tutuusin basic na Basic na yung mga ganong klaseng inihiling natin para to govern yung gobyerno natin. Kasi kung mahirap nga naman kahit sa kaibigan, ganun din naman I'm sure meron din kayong kaibigan na minsan naging addict o sabihin na natin nag-addict o addict ngayon. 'Di ba? Ang hirap pagkatiwalaan. Mapagkakatiwala mo pero hindi 100%. Paano pa rito? Magli-lead ka ng nation, hindi mo naman barkada yung ililid 'Di ba? Papasukin na natin, Marcoleta. Maraming salamat po, Mr. President. Kahapon lang to. Mr. President, kamakailan lamang po ay merong isang tao na naging controversial dahil sa kanyang ginawang pagtestigo dito sa Blue Ribbon Committee. Ang pangalan niya po ay Orly Gutesa. Si Orly Gutesa po, kagaya po ng nalalaman na ng marami, kung hindi man lahat, he testified before the Blue Ribbon Committee and he was the only one who was able to connect the dots between Saldico and Martin Romualdez. He chose to present himself before the committee, took his oath, and he allowed himself to be interpellated by the members of the Blue Ribbon Committee. Alam mo, maputol ko lang Tanging si Rodante Marcoleta lang yung nagpupumilit na ma-involve o na mabanggit yung pangalan ni Saldico at saka ni Martin Romualdez. Nakukonect na nila yung dots Attorney yan Siyempre nakukonect na nila yung dots. Maliban doon sa iba. Hindi ko naman sinasabi pero maliban doon sa iba, parang ang tatahimik nila. Unlike ni Rodante Marcoleta, alam mo yung GAA, di ba kung gaano kaingay si Atty. Vic? Ganon din kaingay itong si Rodante Marcoleta doon sa dalawang pangalan na nabanggit. This representation thought that that was the thing to be done. Pagkatapos po noon, Mr. President,
yung mga tao na ang paniwala nila ay hindi dapat pakinggan yung statement sapagkat obviously pinoproteksyonan nila yung mga pangalan na nabanggit doon, ay gumawa sila ng paraan para discredit yung mama, meaning Orly Gutesa. Pinagdudahan pa nga Nagsimula po sila Pati yung na perme. hanapan ng butas yung nagnotaryo doon sa dokumento. Sa akin pong palagay, Mr. President, naging mutin academic yung notaryo sapagkat yung testigo humarap naman. Maghapon na nandito po kasama natin itong testigo at sinagot lahat ang mga tanong sa kanya. Di ba? Pag Ngunit gusto hindi po sila nagkasa doon. Hindi nagkasya. Talagang Hinanapan pa ng butas. pinagsikapan nila sa magitan ng pag-disown nung notary public ng kanyang alleged signature. Mr. President, gusto ko pong malaman ngayon, hindi po ba kalakaran na yung mga nagpapanotaryo, ibibigay lang po yung dokumentong gusto nilang ipanotaryo sa opisina ng kanilang pinuntahan, Pagbalik, may pirma na. magkano man ang Babayaran. bayad na hihingin sa kanila, magbabayad po. At kukunin na nila yung notaryo o yung dokumentong pinanotaryo. Hindi po ba ganun ang kalakaran, Mr. President? That is correct, Mr. President. Kinakailangan ng personal appearance nung affiant. Ganun nga po ang ginawa niya, Mr. President. At kung titingnan po natin sa mga matataong lugar, for example, the vicinity of the City Hall, Yun yung usual eh. doon po, dikit-dikit po ang mga opisinang nagnonotaryo. Meron pa nga pong nasa jeep na nagnonotaryo. Pangkaraniwan po bang nangyayari, Mr. President, na yun po nagpapanotaryo bago siya umalis ay Hahanapin yung pumirma. pipilitin niyang Alamin. puntahan yung inaakala niyang nagnotaryo at sasabihin niya, Ma'am, sir, pasensya na po kayo. Gusto ko lamang pong malaman kung talaga kayo po ang pumirma dito sa dokumentong ninotaryo ninyo. Yan kasi yung inaano ni Ping. Di ba? Yan kasi yung inaano ni Ping. Ito yung usual kung paano magnotaryo. At alam natin yan. Kung sino man sa inyo dyan yung nagpapanotaryo, please comment down below. Di ba ganyan naman? Babayaran mo, nagmamadali ka pa nga yan kasi gusto mong matapos ka agad. Kasi it's either requirement siya or deed of sale siya. Anything na gusto mong maging legal na dokumento, kailangan mong panotaryo. Di ba? Ganun yung usual. Ang inaano kasi dyan, kung sino daw yung pumirma, kung bakit inaalam pa, yun. Yun yung naging Nangyayari issue po kay ba yun? Orly Gutesa. Sinisiguro po ba nung nagpanotaryo, bago siya umalis, na yung inaakala niyang Yan. nagnotaryo sa kanyang Palpalin mo dokumento mga yan. Tangina. ay siya nga. At nire-require po ba niya na talagang patunayan ng nagnotaryo na pirma niya nga talaga yung nasa dokumento? Well, base sa personal kong karanasan, merong assumption ang nagpapanotaryo na talagang yung nagnotaryo ay merong komisyon. Hindi ho kickback. Ibig sabihin, notarial commission. May authority. So, I agree na hindi mo na aalamin kasi nagmamadali practice ka na yung- yan eh. Ang nagpapanotaryo, tatanungin pa yung Yes. notaryo, ikaw ba talaga itong pumipirma? In fact, kabaliktaran. Ang notaryo nagtatanong dun sa pipirma, ikaw ba talaga ito dahil kailangan mong humarap sa akin? Salamat po sa inyong kasagutan. Totoo po yun. Lalong-lalo na po kung yung dokumentong sinasabi nila na pinalsipika ay meron naman pong notarial details. Ang ibig sabihin po, merong estampad na ginamit na kung saan po isinusulatan yung mga detalye ng notaryo Yes. at meron pa pong parte doon na kung saan ilalagay mo yung numero ng dokumento, yung Pangalan, pahina, license. pati po yung bilang ng Book of Registry. Yung pong dokumento ni Gutesa, Mr. President, pag sinalat mo po, meron po kasi akong kopya. Meron pong dry seal eh. Kompleto. Ang ibig Notaryo. po bang sabihin, Mr. President,
si Gutesa, kinakailangan pa niyang maghanap o mag-imbento ng stampad para sa notarial details at saka yung lugar ng opisina na kung saan i-stamp mo doon. Manghihiram o magnanakaw kaya siya ng isang dry seal? Paano gagawin ng isang ordinaryong taong pumunta sa isang notarial office na hanapin lahat ito? Saan niya kukunin yung notarial number? Saan niya kukunin yung book number, yung page number? Uhulaan. Ano ba yung makakala ng isang nagpapanotaryo kung pepekehin niya yung notaryo? Yari siya Mr. dyan. President. Falsification of documents naman na yun. Sa ordinaryong pangyayari po kailangan pa bang gawin ng isang Orly Gutesa yun? Yung ipeke niya yung... O paano niyang gagawin? Anong capacity ng isang ordinaryong tao na hanapin lahat yun? Alam mo kasi, putulin na natin si Rodante Marcoleta. I'm sure napanood nyo na to eh. Talaga nang gagalaiti si Rodante Marcoleta kasi witness niya yun eh. At siya ang Blue Ribbon Chairman Committee noong time na yun eh. Na talagang makukuha niya na eh. Malapit na siya doon sa mga mastermind. And then all of a sudden, Senate President have changed. Yung pati yung chairman ng Blue Ribbon pinalitan. Kaya sa atin, may doubt na tayo eh. Naputa, bakit nangyari yun? How much more sa kanila? Nasa circle lang nila na pinalitan ka, papalitan ka, gano'n na pala yung nangyari. So it only means lang, sa akin, sa ang conclusion ko, ang ibig sabihin, talagang tinrabaho. Pero gaya nga sinasabi ni Rodante Marcoleta, merong gustong pagtakpan. Sa atin, may isip na natin na oo nga, meron. At meron talaga. Sa kanila, mas lalo na. Kasi nandoon lang sila sa circle eh. Alam na nila yan kung tutuusin. Alam na nga nila yan eh. Siyempre, kailangan lang magkaroon ng hearing. Di ba? Ang ano ko nga dyan, sinasabi ko nga dyan, walang makukulong. Kung may makulong lang, magsasample. Siyempre, magkakahiyaan. Kailangan may kulong. Tapos, bibigyan ng VIP treatment. Tapos, makakawala soon. Makakaroon ng freedom. Tatakbo, mananalo soon. Sa susunod na election. So, yung cycle, paulit-ulit lang eh. Tapos, nanakaw ulit. Siyempre, nakaligtas na eh. Most likely, ganun. Pagka nakaligtas ka na, doon sa first attempt mo, malamang may second yan, may third yan, may fourth yan, hanggat hindi ka na dadala. Hanggat hindi ka binibigyan talaga ng leksyon. Ganun at ganun lang mangyayari sa Pilipinas. Itong pinaglalaban natin, mga kayon, it's not about you or me anymore. This is for our child, for our grandchild, sa mga anak na natin to. Dahil pagka ito pinalagpas natin at hindi natin binigyan ng talaga ng pansin at hindi tayo kumilos, each one of us, malamang sa relasyon ng anak natin, mangyayari din ganito. At sa susunod na kaapu-apuan natin, mangyayari lang. Cycle lang din ang mangyayari. Kaya ngayon pa lang, nagpupumilit na tayo, pagpasensyahan nyo na kung minsan paulit-ulit yung topic natin, kailangan natin gawin. Even Atty. Vic Rodriguez nga, yung sagaa nga, halos paulit-ulit siya. Hindi siya napapagod. Na kahit parang pilit na nililihis yung topic about sagaa, hanggang sa makakalimutan, hanggang sa mawala na, pilit pa rin yung pinaglalaban. Si Rodante Marcoleta, pilit pa rin yung pinaglalaban na nadawit ang pangalan ni Saldico. Makokonect niya na yung dot through Orly Gutesa na involved si Saldico at pati na rin si Martin Romualdez at pati na rin si BBM. Kaya talagang paulit-ulit din siya. Pang-ilan niya na, pang-ilan ko na naririnig yan. Di ba? I'm sure kayo din, ilang beses niya na naririnig yan sa kanya. Pero hindi siya tumitigil kasi ang tudod na eh. Malapit na tayo doon sa hustisya na gusto natin makamit. And yet, ang dami nilang ginagawang diversional tactics kung ano nangyayari. Hanggang sa makalimutan na lang, mawala na lang, papayag na lang ba niyan? Libo-libo yung nawala sa kaban ng libo-libo, hindi. Bilyon-bilyon yung nawala na pera sa kaban ng bayan, tapos ganun lang gagawin sa atin. Makakalimutan lang din natin to. Iisnabin lang nila tayo hanggang sa, wala na. Hanggang sa makakalimutan na natin kasi may mga bago ng issue. Di ba? Ngayon, ang bagong issue, yung kay Alice Guo, na nagkaroon na ng reclusion perpetua o yung 40 years na pagkakakulang habang buhay. Nahatulan na si Alice Guo. Diba? Ang sinusugatan natin dito, kung hindi tayo kikilos ngayon, kung hindi tayo magsasalita ngayon, kailan pa? Sa panahon ng anak natin? Pag panahon ng anak natin, matanda na tayo nun. How much more sa panahon ng mga apo natin? Baka hindi na natin kaya magsalita nun. Huwag tayong matakot sa katotohanan. Kung katotohanan lang din yung pagsasabihin natin, huwag tayong matakot. Alam mo, ang hirap kasi ngayon,
Yung katotohanan kayang bilhin. Yung prinsipyo kayang bilhin. Yung katotohanan kayang baliin. Yung katotohanan kayang baliktarin. Yung katotohanan kayang gawing mali at yung mali kayang gawin makatotohanan. Yan ang nangyayari sa Pilipinas. Nakakalungkot. Sa gobyerno natin, nakakalungkot, nakakainis, nakakaawa. Ang hirap mo nang sabihin sa ibang bansa na, hey, I'm a Filipino. Hindi na. Di ba? Kung yung uutangan niya natin sa South Korea, binawi pa eh. Di ba? Dahil massive corruption daw tayo. Hindi ba nakakahiya yun? Yung mga atleta natin na nagpapakahirap, bata pa lang nagpapakahirap na. I'm sure kahit paano masasabi nila na Pilipino ako. Pero ang tanong, may bibili pa ba? Meron. Pero hindi na ganun. Di ba? Kasi karamihan ang maiisip nila, Pilipinas, iyan yung maraming corrupt. See? Maraming salamat mga kayon sa pagkikinig issue ng bayan. Ating pag-usapan.